Hello guys, John Victoria po, and welcome back to another episode of quick unboxing and tech review of the GoPro Hero 11. Nagkataon, nag-sale siya sa Amazon. So it's like a prime deal sale kung tawagin. Kung gusto nyo malaman kung saan ko binili at kung magkano yan, ilalagay ko yung description sa baba. So what's in the box? Kakasya kaya sa camera. Some bunch of ito. Nga pala, pag bibili kayo ng GoPro, kahit anong unit ng GoPro, I believe hindi kasama ang internal memory niyan. Kaya yun, bumili ako ng external SD card. It's a must. Kahit sa namang mga mga photo shooting equipment, usually mga DSLR, hindi kasamang mga memory card. So usually pag bibili ka ng GoPro, yung unit itself lang. Yun yung basic niya, yung basic inclusive niya, the unit, and kung tingnan natin kung ano pong nasa loob. And then doon sa prime deal sale is may kasamang head strap, quick clip, and of course battery. Alam ko dalawang battery to pero I don't know, check natin mamaya. Okay, so napakaayos ng packaging niya. Wala namang nayupi or lahat ng corners niya malinis. So let's begin. Stripping. Again, it's a GoPro Hero 11. So sabi nila waterproof daw ito. So I'm not sure if I could test this yung pagkaka-waterproof niya dito sa video na to. I believe these are stickers na pwede nyong gamitin dikit sa mga kung kain sa nyo gustong ikabit. Monitor nyo sa laptop nyo. And comes with a manual. So ito yung ating unit, no? May kasama siyang, so the unit itself, mabigat pa, sakto lang, parang bigat ng bayabas. And then meron siyang kasama USB to USB type C na cable. Comes with a, meron isang may default battery siya na nakalagay. So kaya pala dalawa kasi yung isa, ito yung free guys, kaya dalawang sinabi dun sa package. So yung default tsaka yung extra. And I believe this is the mount clip something. Okay, so try natin paganahin yung GoPro. Sana abay sana mag-on, 'di ba? So let's peel off the stickers, yung cover niya. Hindi ko alam kung touchscreen to, siguro, malamang. So GoPro Hero 11, hindi siya yung pinaka latest, pero isa sa mga kasi GoPro 12 yung sumunod. So medyo bago-bago pa rin naman to, no? And now paano ba paganahin? So let's insert the battery para gumana. There you go. Oops, snaps off. Yun, doon na yung ating slot ng battery natin. Nalagay ko siya, sana may laman. Balik lang natin. Okay. And then, let's turn it on. Malamang yan. Yan yung logo ng turn on. There you go. I think nabasa niya na yung SD card. Meron siyang icon dito na parang memory or something. Okay, so quality test tayo guys. Yan, currently recording tayo. Check natin yung outdoor quality niya. You know, I never owned a GoPro before, so I can't compare it. Pero before, I owned a DSLR camera which is I use casually for shooting or when doing something outside. So ito yung quality sa labas. There you go. Malinaw naman. Pansin nyo medyo lang dito. Gloomy ng konti, mausok. Gawa ng may
wildfire na nangyayari dito sa amin, sa mga malalapit na lugar. But anyway, I don't know if I could do walking para matest yung stabilization. So maglakad tayo sa basement. Gusto ko sana magtatakbo sa labas o maglakad, mausok nga lang kasi no, baka mga amoy usok tayo. Turn on. There you go. So hawakan ko siya, no. So right now handheld, lalakad ako with my normal speed. I could say yung stabilization niya is okay naman. Mabilisan natin ng konti. Okay. Syempre umaalog-alog gawa ng ako ay tumatakbo na. But I can't say the quality. Gusto ko makita mamaya pag nasa screen na. Pero tingin ko okay ang stabilization niya. Tingin ko meron din ano to yung may mga ibang feature, yung mga common feature na nakikita dun sa mga video shooting app or equipment, yung time lapse at saka yung slow motion. So try natin. Okay guys, so I hope you enjoyed those clips na tinesting natin sa labas at sa loob. Again, I can't compare it, hindi ako makapagbigay ng tamang comparison, but I'm just gonna share my opinion about this unit. GoPro Hero or siguro kahit anumang mga GoPro unit is napaka portable gamitin. Given the size, just the palm of your hand, tapos makakagawa ka na ng mga quick recordings mo, quick photoshoot. Lalo na kung kayo yung tipong mahilig sa sports, no, yung mga extreme activities. Sa labas, napakaganda gamitin nito. So, of course, I think pwede rin itong gamitin webcam. Di ko lang alam kung paano pa i-set up. And one of the reason why I bought this camera is just recently I started driving and I wanted to check and see how am I improving doon sa aking driving skill. No? Novice driver kasi ako dito. No? So, hanggat maaari, I wanted to check kung ano yung mga flows ko, yung mga, things that I wanted to improve more. Kaya yung bumili ako ng GoPro so that I could record my driving in a first person view. So, I hope you enjoyed this quick unboxing and review nitong GoPro Hero 11. Again, I recommend to those who wanted to record their daily activities in a more creative way. Yun, maganda itong GoPro. Lalong-lalo na pagbibilan mo ng ibang mga mods o yung mga gamit or accessory like yung mga clips mount clips sa bisikleta or sa motor. You can also mount it at the side of your sa kotse mo, which I'm gonna do soon. Pwede rin pag ikaw ay nagba-vlog, kunyari like cooking or you're doing something or creating something, ilagay mo or i-mount mo sa dibdib mo or sa ulo mo. Napakagandang view nun, para i-record at saka i-share. So lots of possibilities, guys. Yeah, I hope you enjoyed this episode and see you ulit next time. Thank you.